nangihingi ang DTI, Department of Trade and Industry, o umuutang. Umuutang na naman ng $305 million or equivalent to 18 billion para daw suportahan yung mga SMEs, small medium enterprise, na mga negosyo. Kung tutuusin, hindi na natin kailangan mangutang. 18 billion pesos lang ang kailangan para i-improve ang mga negosyo sa Pilipinas, yung mga SMEs na sinasabi. Dahil yung 18 billion na yan, di ba, mag-i-interest pa yan, uutangin mo sa World Bank. 18 billion na yan, barya lang yan sa ninakaw ni Romualdez, sa ninakaw ni Bangag Jr., sa ninakaw ni Sandro, ni Lisa Tanas. Hindi na natin kailangan mangutang sa World Bank kung ipapasuka lahat sa kanila ang mga ninakaw nila. Another thing, walang impeachable offense si Marcos Jr. Yung bully niya na pina-impeach niya, tama ba? Pinatuslok niya dito kay Mr. Tubig. Hindi ba yan? Impeachable din yan. Ang issue natin dyan, yung perang binayad niya sa buto ni Tubig. Itong pinakababoy sa lahat ng baboy na presidente. Addictus na. Ayan, hindi na yan chismis. Dahil authenticated yan, mismo ang kapatid niya ang nagpatotoo, nag-confirm na siya ay addict. Hindi pa ba na-alerto ang mga military? Kayo dyan ay pinamumunuan ng isang nagpapabutas sa buli at nagnanakaw sa kaba ng bayan na isang Addictus Benedictus. Nakita nyo ang kanyang manifestations sa kanyang ngangabels. Ang pag-form niya ng the way na mag-deliver siya ng pananalita ay rumble. Ang pag-iisip ni Bangag Jr. ay wala na sa tamang katinuan kasi hindi na nga siya makakapag-isip ng tama dahil nga warak na yung kanyang utak. Dahil yung impeachment complaint na yan, sinadya nilang hindi talaga tanggapin yan. Dahil yung ulul na si Garapal o si Garapil na yan, isa yung garapata at aso ni Bangag na garapata na aso pa. Combination, di ba? Pinagsama. Ay masarap talagang terisin yung mga yan. Dahil patuloy na nakikipagsabuatan kay Bangag. And lahat yan, halos na mga inappoint ni Bangag, ay nagkaroon ng mga bagong bahay. Kaya dapat talaga pag nag-change ng administration, susugin lahat para ipasoli sa kanila yung mga ninakaw nilang pera galing sa inyo. Hindi pa ba kayo naaalarma? Si Bangag, ano sabi ni Bangag? Balikan natin yung speech niya. Pulboronic speech, I think yan ang natin. Bigyan natin ng pangalan, pulboronic speech. Ang mga Pilipino, ito yung sa UAE, mahal na mahal kayo, mahal na mahal ang mahal na mahal kayo ng iyong mga employer, lahat ng iyong mga puta yan to. Mga kaibigan, mahal kayo, naging mga kaibigan, dito sa United Arab Alput! Patutot ang bigaon. Diba? Incoherent speech. Sabi ni Bargain Shop. Sabi niya, dahil sa inyo, syempre nagmamagandang loob po sa gusto kayong tulungan. Gusto makipag-partner. Oh my God. Giatay nami ay ambot na lang. Mga polis na mga support. Hindi ba ako naiya na pinamumunuan tayo ng Bangag? Coke pa more. Sabi ni Zara Lina, kunyari inuubo. Bangag ka mag-inarti-arti. United Amats. Daw pilat inanggol nami pukpuko ng buto niya. By the way, ang sabi ng mga julul na ito, ng Bangag administration, kailangan yung paghain ng kaso sa ombudsman kay Vice President Sara, dapat titignan yan, dapat panagutin. Pag si Sara, dapat panagutin. Pero si Bangag, ang impeachment complaint haharangin. Pag mga Duterte o kalaban, is either ikulong, kasuhan. Pero pag sila, kunwari, lumayas itong si Cheloy Garapal, kaya dapat talaga yan, ireklamo, which is sinabi naman ng grupo ng nila Respicio na iaakyat nila sa Korte Suprema. Tignan nyo, baka mamaya, hindi naman talaga pumunta ng Taiwan yan. Si Garapil, kasi ang sabi during the time nang fina-file itong impeachment complaint na ito, kaya siya pumunta na sa Taiwan, pinapaliwanag dito Pasio na wala dapat mag-travel na taong gobyerno na appointed ng isang Bangag dahil doon sa One China policy na ito. So sabi ko, titignan sa immigration record, doon talagang umalis. Ano sabi ni Clarissa Taratara? Meron siyang statement kay Nakesyo, di ba, nililink natin ang itong abogado, yung attorney De Jesus na nag-file ng first impeachment laban sa kay Bangag, yung mga scripted impeachment nila,
Dahil yung De Jesus na yon, ayun yung nag-file ng disbarment sa aking kaibigan, kaya Attorney Glenn Chong, di ba? Nung sinabi ni Attorney Glenn Chong doon sa Liwasang Bonifacio na laparahon niya yung pagmumukha ni Satanas kung sakali nasa harap niya si Satanas. So nililink natin doon na ito'y gawa-gawa, which is obviously gawa-gawa naman talaga. So ngayon, ang sinasabi ng Malacanang, sabi ni Clarissa na hindi ugali ni Satanas ang mag-file ng mga kaso sa bashers. Ikaw, eto sasabihin ko, oo, hindi pa nagpa-file si Lee Satanas kasi ang ginagawa ni Lee Satanas, dumukuha siya ng proxy. Kaya nga 4 ang kaso ko dito sa Amerika at 1 milyon yata dyan sa Pilipinas. Yung mga inutusan ni Lee Satanas. Tapos sasabihin nito si Lee Satanas, hindi niya pinapatulan yung buzzers niya. 4 na kaso sa Amerika. Associated lahat kay Lee Satanas. So hindi totoo na hindi sila mapaghiganti. Hindi totoo na ang mga Marcos ay bait-baitan, 'di ba? Nung una naloko tayo kaya nga tayo nabudol na hindi daw sila naghiganti, ganyan-ganyan. Pero sa likod pinapatay ang kinabukasan natin, pinapatay lahat, finances natin, lahat ng nag-uupo sa kanila. Hindi man sila diretso na nagpa-file ng kaso, pero yung mga taong sa likod nila, yun ang binabayad. Sinungaling lahat yan si Satanas. Kulang na nga lang dukutin ako ng hayop na yan. Sinabi naman nila yan dineclare mismo yan ng NBI director dati, na si Santiago, na sinasabi, wag ka daw kasi siguro dahil pwede akong dukutin mula dito sa Amerika. It just so happened na hindi nila kayang gawin yung pagpatay katulad kay Percy Lapid, katulad sa mga ginugurgur dyan ng mga vloggers, hindi ka agad-agad sila makapag-penetrate o makakagalaw dito sa Amerika. Kaya hindi kami mapatay-patay ni Dean Chase. Hindi niya kami kakayanin kapag lumaban sila ng harap-harapan. Kaso nga mga traidor. Tingnan mo ang napala ni Kiko Barzaga. 2 criminal case na pinail lang Department of Justice. Bakit pinailan ng case yan? Sinasabi may inciting to sedition. Alam natin lahat panggigipit yan, maliban pa sa cyber libel. Kaya sabi ko nga sa'yo, Kiko Barzaga, welcome to the club ng mga ginigipit na gugurgurin. Kaya mag-ingat kayo dyan. So ngayon, mga kababayan, yun na nga, itong hayop na asidre na ito, kung todo deny. Itong si, syempre, ano ba ma-expect mo dito kay Congressman Asidre? Aso siya ni Tambaluslos. Talagang doon sa kanyang statement na wala daw talagang kasalanan itong si Tambaluslos sa flood control project, sa mga nakaw na flood control. Sa halip daw si Martin Romualdez pa ang nag-i-initiate para imbestigahan ang mga kasangkot. Kaya naman ginagago na tayo. Diyos ko po, sabi ko nga, mga Pilipino, magising na kayo, tapusin nyo na ang mga dapat tapusin. Or kayo ang matatapos, mamatay kayo sa gutom, mamamatay kayo sa sakit dahil wala kayo pambiling gamot, ginasika-sika o tiniturn down kayo ng mga hospitals. Dahil mga hospitals, maring wala rin silang budget dahil ninakaw na ang pondo para sa PhilHealth, sa DOH, ninanakaw nila lahat. Trilyon-trilyon ang ninanakaw nila.